Ako si Sasa. Sa, hindi naman sa hindi ko ine-expect. Pero mas hindi ko ine-expect na magkikita kami at ganyan thinking na kasi baka malay mo si Sasa sobrang alam mo yun, pagka serious mode talaga. Yung ganun, may mga ganun kasing personality diba ng mga tao talaga. And ako, feeling ko nung time na first time ko makita si Sasa, nahihiya ako sa kanya. Kasi wala, kasi matagal ko na siyang fina-follow. Oo. Hindi naman ganun si Sasa. Parang nahihiya lang talaga ako sa kanya. Kasi nga dati ko pa lang talaga siya fina-follow ko na talaga. Happiness ko siya noon pa ba, si Sasa. And nung first namin nagkita, sobrang nahihiya pa ako sa kanya. Kaninong phone niya nag-ring? Okay lang meron. Tapo. Sobrang nahihiya ako sa kanya na baka minsan ma-okay yan sa akin si Sasa. Pero nag-click kami agad ni Sasa and sobrang happy ko talaga na naging close ko si Sasa. Up until now, pag nagkikita kami, bardagulan agad. Wala nang intro. Bardagulan agad. Yun lang. Sino naman nagkapasaya kay Gia? Siya nakakatawa, nakapasaya ka ni Sasa. Sino nakapasaya? Sa ibang dalawa. Nalilito lang ako sa kanila kung sino si Pia. Ganda ng energy pareho. Are you asking the same question na hindi naman kaya? Kasi naging close na lang. Naging close. Ayos lang natin. Sila Seth. Ayan, si Seth, si Latila. In person, hindi ko rin ina-expect na mga close. Kasi hindi, si Sasa din. Kasi ang strong ng aura niya, strong personality niya. Kamakailan na, di ba? Tingilan ng MTV. So, hindi ko rin expect na hindi siya mahirap yun. Sobrang approachable ni Sasa. Sobrang kalong din. Superstar na si Sasa. And nung nakita namin ni Sasa, naka-full pack siya. So parang nahihiya kami sa kanya. Hindi namin alam kung paano siya approach. Nakakahiya. Yun lang. And highlight din kasi sa Shake, Rattle, and Roll sa Evil Origins. Yung dalawang biggest love team ngayon, which is Francet and GM Pia. Ano naman yung experience or kamusta naman yung relationship nyo with Francet? Same episode sila. Working with Francet. Wow. Working with them. Magaan sila katrabaho. Kasi magaan sila katrabaho. And then, makikita mo sa kanila na every time na rolling na focus talaga sila. Kasi walang nakakagulo ng focus nila. Hindi sila mabilis. Hindi sila mabilis na-distract pag rolling na. And yun yung isa sa katangian na humahanga or hinahangaan ko sa kanila. And ayun, hindi sila madapat na sumuporta sa kapwa nila artist. Sino lang. Madalas kasi si Seth lang din yung nakausap na nakasama ko. So, kapag trabaho talaga. Kapag sa labas naman sa labas ng camera, magaan sa una. Ang kuwela din ni Seth, hindi ka mahihiyang lapitan kung may tatanong ka man sa trabaho mo sa labas. Lagi siyang okay na yan. For my last question, yung kasi NGL, marami na nagsasabi na very agad sa set and galing sa shooting Shake, Rattle, Roll. Do you think na nabigyan niyo ng katalungan yung character ngayon? Ready na rin ba kayo makatanggap if ever ng award o FML? Ako, sa sarili ko, hindi ko pa masasabi na bigyan ko ng katarungan hanggat hindi ko pa napapanood talaga ng full.
yung ginawa kong pag-arte dito sa Shake, Rattle and Roll. Pero masaya ako sa kung paano ko ginampanan si DJL. Dahil hindi ko naman siya tinipid. Binigay ko talaga lahat kung ano yung makakaya kay DJL. And isang karangalan na makapasok kami sa MMFF. Isang trophy na sa akin yun, trophy na sa akin yun, kasi baguhan pa lang naman kami. And kung makasungkat kami ng award, bonus na yun. Pero yun, trophy na sa akin na makapasok sa isang MMFF kasi dahil baguhan pa lang kami. Kung nabigyan ng katanungan ng role, no? Oo. Oh, bakit hindi, di ba? Oo. I guess, oo din, yung role din yun, nahiya lang siya sabihin. Oo. Ayun. Feeling ko, satisfy kami na nung natapos namin yung sa role namin, satisfy kami na ibigay namin 100%. And siguro yung award na inaasam na namin is sana ma-appreciate ng viewers na nakitawid namin yung pelikula sa role namin, nagampanan namin yung role namin. So, yun sapat na sa amin na nakarangan. I'm sure masaya ang Christmas ng mga JM yan kasi may movie silang parang Christmas. Thank you. Okay, we will give the next set of questions dito sa table nila John Bueno, Nas, and Escape for the last set. And then, ayan, si Nas din. Let me start with John Bueno. Kumakaw.com. My name is Jacob, and I don't think the mic is You are on, working. so we can hear you. Okay. First of all, congratulations on the Okay movie. po. Now that this is actually happening for you guys, do you see yourself doing another movie with just the two of you on the lead role? And what kind of movie do you think you can do after this? Wow, that's a real nice question. First, Oo, nung mga dream ko na yun na magkaroon kami ng sarili ng pelikula. And, kung ano man genre, kung anong ibigay, is kakayanan namin. And, ano ba? Delikado eh. Pero basta, kung ano man, yung eagerness namin, 100% pa rin natin na sana magkaroon kami ng pelikula na project na para sa amin dalawa. Para din, hindi lang para sa amin kundi para rin sa pagiging solid ng fandom namin. At least, alam mo yun, naibalik namin yung supporta nila since paglabas namin ng TVP. Kasi hindi lang namin pangarap yun, pangarap din nila yun. So, yes, tama. Galing. Okay, sa ito na lang itatanong yung pangalawang question. Nabanggit kasi din ng mga fans ninyo kanina question. It's about your personal relationships. No? Nagkaroon na ba kayo ng sarili niyong pag-aaway ni JL? And how do you solve things like that? If it's big or if it's small? Woo! Wala po kaming away talaga na Major. malala. Feeling ko yung mga minor lang na onting tampuhan lang. Yung onting inarte ko lang. So, Yung paano naayos? binibili niya ako ng food. Ah, Yeah. Sorry. Wait lang po, natatawa ko sa... Ito kasi... wala, simple lang eh. Wala na kami malalim na pinag-aaway. Parang, like ano lang, kumari. Nagpapahinga lang ako tapos mamangulit siya. So, imbis na pag nakaramdam ako ng galit, imbis na magalit ako, dodoblin ko yung kulit. Tapos kukulitin ko siya hanggang siya na yung mainis. So, habang nagtatampo siya, nakapagpahinga ako. Yan lang yung ginagawa. Nagkakais na lang kami. And
Tapos yung eagerness kong inisin siya, kulitin siya, pag wala siya sa mood. Kasi ayaw ko na wala siya sa mood. Parang ako yung napapagod para sa kanya. Ayaw ko nang nalolobat siya. So every time na nakikita ko naka-earphone siya yung headset, tatanggalin ko yan, kukunin ko siya. Tapos pag napikon ko na siya, sold na ako. Ganun na. Pero wala pa naman yung major na, wala pa naman so far. Feeling ko hindi naman magkakaroon kasi parang wala nang time para mag-away. Itulog na lang namin forever. Kasi mag-away pa. Okay. Going back to the movie, when you were shooting the film, was it hard to do several scenes in the movie? And naiuwi niyo ba yung stress ninyo sa bahay? Ako, personally po, meron akong isang scene. Hindi naman, mahirap siya for me kasi parang sa first day po namin ng taping yung tanda ko and the whole day, umiiyak lang ako. The whole day heavy scene ko as in, walang pahinga yung iyak ko as in, the whole day parang call time pa lang namin. Nung time na sumalang pa lang ako, ready ka na, heavy scene na to, ready ka na, kumarga ka na. So, kargado na ako. Parang nakailang scene or feeling ko, mas nahihirapan ako mabalik yung mood ko. Kasi parang the whole day talaga akong heavy scene as in iyak lang ako ng iyak, iyak lang ako ng iyak. Walang ibang wala kundi heavy scene. And mas nahihirapan ako mabalik yung mood ko. Kesa, or hindi ko naman siya nadala sa bahay, kasi nahirapan na talaga akong mabalik yung mood ko dahil na the whole day umiiyak. Yan lang naman. How about you, Jay? Ako, nauuli ko lang every time na galing sa taping dito sa Idol Origins. Sa lang sa katawan. Sa mga bodybuilding. So parang medyo physically draining. No, more na ball, ganyan. Ayun. Parang may time na dumating ako ng set, may stiff neck ako kasi sobrang may until lang nandito siya. Pero natandaan. Ayun, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yung mga sequence na napasan ko noon. I guess adrenaline. Pero sobrang hirap talaga yung time na yun. Kahit sila Direct Joey, namumubulay na paano ko itatawid yung fighting scene that time. Sa akin po yung pinaka-importanting scene na gagawin na importanting scene sa role ko that hindi ko kuhanin nagkataon na mistake na ako so naitawid namin. JM, is that something that you would want to do in the future? More on action? Action. Pakikita mo sarili mo. Yeah. Do you Doing see action. Oo. Hindi man yung action yung nasa top sa vision goals. Pero isa siya sa top list kaya. All around. Sarap ipagbali-bagay mo sarili mo katawan. Feeling ko, siya, kaya niya lahat ng genre and role. Publicist ko. Versatile siya eh. Publicist ko. Ako na to. Nakikita ko sa kanya na very versatile ng actor. Bayad ako niyan, binayaran niya ang 20 pesos kanina. Thank you so Thank you much. po. Thanks, John. Okay, is this Kate has questions? The last question will come from Chad Rosete for the Manila Feed. But before Chad, we will have, as in last din, ayan sige, tutodo rin natin. Kate Adahar ng Random Republica has questions. Ano yung greatest fears nyo? Bagay, tao, mangyayari? Greatest fear? Feeling ko hindi naman ako may greatest fear na ganito. Pero pinaka-greatest fear ko is mawala yung parents ko. Yun talaga. As in kahit mawala na naiyak. Kahit mawala na lahat sa akin. Huwag lang yung parents ko. Yun. Ayoko lang. Feeling ko may trauma na ako na
ikaw ang sumagot, ano? She speaks her mind talaga. Eh. Kaya siya, did you expect na sasagot siya ng ganun? We never did, di ba? I feel skip yan. Good girl. Feeling ko naman, hindi naman siya, feeling ko naman, hindi na naman ako may greatest girl na Tama gano'n. naman. Feeling ko naman lahat ng tao, kasama isa sa mga greatest girl nila na mawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang kayo nag-isa, ako din. Thanks, Yanni. GM. Ayun din, same lang din. Right, someone. Losing someone na yun. Kasi, ganun din. Wala naman kami dito kundi para sa kanila. Wala, hindi naman ako nagtatrabaho dito. Na para sa sarili ko lang. Especially para sa kanila. So, yun. Madami kami binubuhay sa kung pamilya. Kasi lang, todo-todo trabaho. Todo na to, walang pahinga. Tama. Madami kami binubuhay. You're good, Miss Kay? Okay, last for Miss Kay. Sa 1 year na sa showbiz, ano yung pinaka-natutunan nyo or gusto nyo pang i-improve na kabulit? Sorry po. Sa 1 year nyo sa showbiz, ano yung pinaka-importante na natutunan nyo na gusto nyo i-dalhin sa mga susunod pang trabaho? 1 year in showbiz. Ano gusto niyong Feeling ko sa showbiz po kasi ang pinaka-importante respeto. Respeto talaga, hindi lang sa kapwa-artista, kundi sa kapwa-tao talaga. Sobrang isa yan sa talaga ng buong ABS, yung buong production, or hindi lang buong ABS, feeling ko lahat ng tao din naman. Yun ang pinakatutunan ko is kung paano talaga ano ba yung tawag? Kung paano hindi namin tinitingnan yung sarili namin as an artist eh. Tinitingnan namin yung sarili namin as pantay-pantay. Parang walang mataas, walang mas mababa. Pantay lang kami. Kaya binibigay namin or nabibigay kami ng respeto sa isa't isa kung kanino ba niya. Sa akin, aside po dun sa respeto, yun din, pinaka-kailangan din yun eh. Siguro yung ano pa, yung pagiging totoo. Yun, na sobrang halaga ng pagiging totoo sa sarili kasi isa rin sa na-realize ko sa isang taon ko dito sa showbiz na yung kahalaga ng pagiging totoo, hindi lang siya mag-benefits para sa atin eh. Kundi para rin dun sa mga sumusuporta sa'yo kasi ang hirap i-lead ng mga naniniwala sa'yo o ang hirap i-lead ng mga sumusuporta sa'yo sa kung peke yung imahe na ipapakita mo. So, as long as nagpapakatotoo ka sa ugali mo na kung saan man, kung ano mang way mo maipakita, kung pwede na kahit sa mga brand na dumadating sa'yo, pwede mo maipakita rin yung pagpapakatotoo mo at least hindi peke yung imahe na sinusundan ng sumusuporta sa'yo. Salamat. Gibatin. Okay. Are you good, Miss Kay? Okay, we now proceed with Naz Tavares ng Pelikula Mania. Hello, kasi di ba ang hirap i-spoil yung movie, pero in one word, paano ma-describe yung episode ninyo and ano yung pinaka-excited ninyo na mapanood ng mga tao sa episode? Alam mo, hindi talaga ako magaling sa ano. Madugo. Describe. Kasi Madugo ba may yun? spoil Ano ang talaga siya. Paano ba yung episode? Madugo ba siya? Intense? Madugo, intense, nakakatakot, supernatural? Anong klaseng horror siya? One thing's for sure na yung adrenaline na na-feel namin habang kinukuha yung mga scene doon, ma-feel din ng audience. At tatagos nun sa screen, yun yung isa sa mga sigurado. Sobrang realistic. Or feeling ko yung adrenaline and yung intensity ng part namin. Kasi nung time na sinushoot namin siya, talagang pinapagod muna namin yung sarili. Ito kung talagang tumatalon-talon kami para at least ma-feel namin talaga yung kaba. And so far, feeling ko